Tingnan natin ngayon kung anong itsura. Oops, nakisama na. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dami yan. At magandang umaga, gabi din doon sa mga iba pang nanonood o nakikipanambahan sa ating ngayong umaga. Yung ibang, alam ko meron tayong mga kapatiran sa ibang lugar, sa ibang bansa na kung saan ay kasama natin ngayon na nananambahan. Maraming salamat din sapagkat ako po ay maraming nakukuhang mga comment doon sa aking ginagawang mga articles. At marami din naman na nagtatanong na kung saan ay binibigyan ko ng kasagutan. Ngayong umaga ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa katapatan ng Diyos. No? Ang Diyos ay matapat. Bagamat sa maraming pagkakataon, ay ang katapatan ng Diyos ay hindi po natin nasusuklian ng katapatan din naman. Madalas ating iniisip na kailangang maging karapat-dapat muna tayo bago tayo mahalin ng Diyos. Na kapag tayo ay tapat, doon lang siya lalapit sa atin. Pero ano ang katotohanan? Ang Diyos ay nananatiling tapat kahit kailanman ay hindi tayo nagiging dapat sa Kanya na ang ating pagkukulang, siya po ay nananatiling tapat. Sa ating pagbagsak ay siya ay hindi lumalayo. Kung minsan tayo po ay nagkakasala, tayo po ay nagkukulang, pero hindi ibig sabihin na sa ating pagkukulang ang Diyos ay lalayo sa atin. Gusto ko pong bigyan ng numbers o yung aking talakay para mas madali ninyong maintindihan. Ito'y ginagawa ng karamihang mga mangangaral at alam kong ito'y nakakatulong. Ang una po nating didiscussing tungkol doon sa katapatan ng Diyos ay ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa katapatan mo. No? Ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa katapatan mo. Binasa natin kanina doon sa ikalawang Timoteo sa 2:13, sa kabanata 2 sa talatang 13. Ganito ang sinabi, hindi tayo nananatiling tapat sa Kanya, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya may kakaila ang kanyang sarili, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa kanyang gawain o katapatan ng tao. Hindi niya kayang magbago ng kanyang likas. Tapat siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ito ay ang kasiguruhan ng attributes ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nagsabing siya'y magiging tapat sa atin sa kabila ng ating hindi katapatan at ang katapatan ito ay hindi lamang ngayon, hindi bukas, kundi ito ay magpakailanman. Ito yung kasiguruhan na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi tayo pareho ang ugali. Ang ugali ng Diyos kapag siya ay nagbigay ng kanyang salita, hindi ito nababali, hindi ito napapalitan, at ito ay nananatili. Bagamat tayo bilang tao, may sinabi tayo ngayon, bukas ay iba na. Ito ang malaking pagkakaiba natin sa Panginoon. At dahilan sa tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatan sa kanyang kaharian, tayo ay inaalagaan ng Diyos at sa pag-aalagang ito, hindi niya tayo pinababayaan. Merong magandang ehemplo akong naisip. At ito ay palagi ko rin naiisip na kapag kayo ay magulang at kayo ay merong anak, halimbawa ang inyong anak ay mga 9 na taong gulang o nakakalakad na, at kayo ay tatawid ng kalsada, hindi ninyo pinahawak ang bata sa inyong kamay upang kayo ay tumawid. Anong dahilan? Sapagkat merong posibilidad na kapag ang bata ang nakahawak sa inyo, may posibilidad na ang bata ay maaaring makabitaw. At sa pagkabitaw ng batang ito, maaaring siya ay madisgrasya.
Kung kaya't kung ikaw ay isang mabuting magulang, hindi mo pahahawakin ang bata o ang iyong anak sa iyong kamay, bagkos ikaw ang hahawak sa kanya. Ano man ang gawin ng batang ito, kung kayo'y tumatawid, magpumiglas man siya, dahil biglang bumusina, nagulat siya, kahit magpumiglas siya, hindi siya mapapahama. Bakit? Sapagkat ang batang ito ay hindi makakakilos, hindi makakagalaw sa anumang sakunang darating. Bakit? Sapagkat ikaw ang may hawak sa kanya. Bilang mga mananampalataya, ipinapakita sa atin ng Panginoon na tayo ay kanyang hinahawakan. Yung katapatan ng Diyos sa atin ay hindi depende sa atin kung hindi ito ay depende sa Kanya. Katulad ng aking sinasabi sa maraming pagkakataon, tayo ay nakakalimot sa ating mga tungkulin sa ating Panginoon. Ito yung aming diniscuss kagabi sa aming Bible study. Yung tungkulin natin sa ating Panginoon. At sa maraming pagkakataon, hindi lang konti, kundi sa maraming pagkakataon sa buhay natin ay nakakalimutan natin ang ating tungkulin. At hindi lang nakakalimutan natin ang ating tungkulin, kundi kuminsan sinasadya na natin kalimutan ang tungkulin ito. At dahilan dito ay nasaan ang iyong katapatan sa Kanya. Meron kang atas o meron tayong lahat na atas sa Panginoon na dapat nating gawin at inaasahan ng Diyos na tayo'y magiging tapat kung ano man ang ating ipinangako sa Kanya. Subalit pagdating ng oras, ano ang nangyayari? Yung pangako natin kalimitan ay napapako. Magkagayon pa man, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa kaya mong gawin o anong kaya mong gawin, kung hindi kung ano ang kanyang ugali patungkol sa kanyang pangako. Isang magandang ehemplo dito, at tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng ating Panginoon. Kung natatandaan ninyo, si Pedro, kilala niyo si Pedro? Okay, hindi yung manok ni San Pedro, naglilitsyon doon sa may kanto. No? Si Pedro ay nakasama ng Panginoon sa mahabang panahon. Kulang na 3 taon. 3 taon silang magkasama. Nakita ni Pedro kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Nakita ni Pedro na kung paano gumawa ng himala ang ating Panginoon at ang sabi nga doon ay kulang ang Bibliang ito kung isusulat lahat ang dami ng mga himalang ginawa ng ating Panginoon. At yung lahat ng himalang yon ay nakita ni Pedro. Nakita rin ni Pedro kung paano ang Panginoon ay magsalita ng talinhaga. At tinatanong nga nila na hindi namin maintindihan bakit ka nagsasalita ng ganyan. At sinabi rin sa kanila ng Panginoon ang dahilan. Si Pedro, nakita niya kung ano ang kabutihan ng Panginoon. Nakita ni Pedro na sa maraming pagkakataon, marami silang pagkukulang pero ang Panginoon ay nagpupuno. Pero ito ang pinakamasakit sa lahat sa ginawa ni Pedro. Noong ang ating Panginoon ay humarap doon sa paglilitis, ano ang kanyang naging ugali? Nasaan ang kanyang katapatan? Sa looban ng 3 beses, itinakwil niya ang ating Panginoon. Kung kayo ang ginawa ng ganyan, anong gagawin niyo? Di ba? Subalit nakiganti ang Panginoon kay Pedro. Ginantihan talaga siya ng Panginoon. Alam niyo ba yon? Naginantihan siya ng Panginoon. Matapos ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, ay hinanap niya si Pedro. Ang sabi dito, nang si Pedro isa sa pinakamalapit na alagad, 3 beses siyang itinanggi sa oras ng kagipitan. Ngunit matapos ang muling pagkabuhay, hinanap siya ni Jesus at ibinalik ang tiwala sa kanya. Ito ang iginanti ng Panginoon kay Pedro. Matapos ipagkanulo ng 3 beses, ginantihan siya ng Panginoon. Pero hindi sa negatibong paraan.
Ang sabi dito ng kasulatan ay ginantihan siya ng Panginoon, hinanap siya upang ibalik ang tiwala ng Diyos kay Pedro. Hindi siya bengador. Kung tayo kaya yan, baka kumuha na tayo ng abogado natin, tapos kasuhan na natin siya. Tapos bayaran na natin yung prosecutor at judge para makulong siya. Di ba? Subalit ang sabi dito, ang ganti ng Panginoon kay Pedro, kahit hindi siya naging matapat, ang ating Panginoon ipinatawag siya at nung sila'y kumakain, ang sabi niya, Pedro, sabi niya, nang sila'y makakain at tinanong ni Jesus si Simon Pedro, ito po ay nandoon sa Juan, Kabanata 21 sa talata 15 hanggang 17. Ang sabi dito, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa iniibig nila sa akin? Sumagot siya, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, pakainin mo ang aking kordero. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Jesus, iniibig mo ba ako? Sumagot siya, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking tupa. Sa ikatlong pagkakataon, tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Napikon si Pedro. Alam mo si Pedro, pag pinag-aralan natin yung temperament, sanguine yan. Madaling mainis, madaling ma-excite, pero madali ring mainis. At sa pagkakataon ito, ang Panginoon na ang kausap niya at medyo na-slight pa rin si Pedro. Parang nakulitan. Ang sabi ni Pedro, nalungkot si Pedro dahil sa ikatlong beses siyang tinanong at sumagot, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. At sinabi ni Jesus, pakainin mo ang aking tupa. Nakita natin dito na kahit tayo po ay bumitiw katulad ni Pedro, tapat pa rin si Jesus na magpatawad sa muling pananambalik natin. Minsan ay nangyayari ito, hindi lang minsan, kundi sa maraming beses, na tayo ay nagdududa sa Panginoon. Na-experience niyo ba ito? Na kapag kayo ay nagkasala sa inyong mahal sa buhay, naiilang kayong lumapit. Bakit? Merong guilty feelings nandoon yung feelings of guilt. Ang kaibahan lang ng Panginoon sa atin, yung ating kasing kasalanan ay unique sa lahat. Bakit? Sapagkat ang ating kasalanan ay pinatawad ng Diyos noon, ngayon, at sa hinaharap. Ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kakulangan ay hindi hindi niya tinatandaan. Samantalang kung ang tawag yung pagkakasalahan, ang sasabihin niya na wala na ang tiwala ko sa iyo, ito yung pinakamagandang example sa lahat. Dahilan sa wala na ang tiwala ko sa iyo, ang katulad natin ay baso na iyong krinak. Ano man ang gawin natin, hindi na mawawala ang gatla nito. Hindi ba? Ganyan tayo. Subalit kung ganun ang gagawin ng Diyos sa atin, anong sa palagay niyo mangyayari? Yung gatlang yan, kung yan ay matabig muli, anong mangyayari? Ito'y mababasag. Hindi ganon ang Panginoon. Ano man ang ating kasalanan sa Kanya, hindi niya ibinibilang na kasalanan ito sa atin sapagkat tayo ay pinatawad ng Diyos. Tayo ay Kanyang pinatawad sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa krus at ang lahat ng ating kasalanan noon, ngayon at sa hinaharap ay pinatawad niya. Yan ang katapatan ng Diyos sa atin. At dahil dito, hindi naman ibig sabihin ay sasamantalahin natin, bagkos tayo ay magbibigay ng positive response. Panginoon, ikaw ay matapat sa akin, ang aking ibabalik sa iyo ay ang aking katapatan. Meron akong tungkulin at bilang pagsunod sa iyong kautusan, ang aking katapatan ay ang aking pagsunod sa aking mga tungkulin. Ikalawa, ang katapatan ng Diyos sa gitna ng ating paghihirap.
Palagi nating, ang pinakamadaling matandaan kasi, pagka kayo ay dadating sa mnemonics, o yung sistema ng pagtanda ng mga bagay, dalawang bagay ang madaling matandaan. Yung masakit sa damdamin at yung nakatutuwa. Kapag ikaw ay nasaktan, napakahirap makalimutan. 30 taon, 40 taon, 50 taon, andun pa rin. Hindi malimutan. Subalit, ang dahilan kasi kung bakit natin hindi malimutan, sapagkat nasasaktan yung ating damdamin. The moment na masaktan yung ating damdamin, nagre-respond yung utak natin. At kung minsan yung memory natin masyadong matalas, hindi makalimot. Ako okay lang eh. Kasi sa akin, kung ano nangyari ngayon, bukas di ko na alam. Hindi ko na alam yan. Kung minsan nga, hindi ko na rin alam pangalan ko. Sinundan kong ito eh. Joke lang. Pero, ang kagandahan dito, ang katapatan ng Diyos sa gitna ng ating paghihirap ay hindi nawawala. Nandun siya palagi. Ito alam nyo ito. Alam nyo yung footprints in the sand. Ito ay isang tula. Sinong gumawa ng tula dito? Hindi nyo alam ano. Bihirang-bihira nagbibigay ng credit dito sa gumawa ng tula nito. Gumawa nito ay si Mary Stevenson at siya ay nabuhay noong 1922 to 1939. Si Mary Stevenson, nung ginawa niya itong tulang ito, siya teenager pa. Teenager pa siya. At ito'y ginawa niya sa Ingles, pero inanarig ko na lang sa Tagalog at para makita natin kung ano nangyari. Sinabi ni Mary Stevenson doon sa kanyang tula na siya daw ay dumating sa isang punto na kung saan ay parang meron siyang nakitang pananaw. No? Yung panginorin. Alam niyo panginorin? O yung pananaw. At sa kanyang pananaw na ito, sa kanyang panginorin, ay nakita daw niya na kasama niya ang Panginoon. Sila daw ay naglalakad sa dalampasigan at sa kanilang paglalakad sa dalampasigan ay nakikita niya ang yapak o ang bakas ng yapak ng Panginoon at bakas ng yapak niya. Sa kanilang paglalakad ay nakikita niya na mayroong dalawang bakas, ang bakas ng yapak ng Panginoon at ang kanyang bakas na yapak. Subalit, ang sabi ni Mary Stevenson, nagtataka lang ako, bakit doon sa kapanahunan ng aking paghihirap, bakit doon sa panahunan na kung saan ako ay nangangailangan ng tulong, doon sa panahon ng kung saan ako'y parang nawawala na at hindi ko nakakayanin kung ano man ang nangyayari, bakit sabi niya, Panginoon, iisang set lamang ng yapak o bakas ng yapak ang aking nakikita? Bakit mo ako pinabayaan? At sinabi daw ng Panginoon sa kanya, alam mo na, sa panahon ng iyong paghihirap, sa panahon ng kung saan ikaw ay halos wala ng pag-asa, sa panahon na kung saan ay hindi mo na alam kung anong gagawin, tama ka, isa lamang ng footprints o bakas ng yapak ang iyong nakikita. Dahil ang mga yapak na yun ay sa akin. Sa panahon na makita mo na ng yapak na yun ay yung lamang na nag-iisa, dahilan sa ikaw ay aking kinakarga. Sa maraming pagkakataon, kung minsan ang akala natin ay tayo ay pinabayaan na ng Diyos. Kung minsan napakahirap. Lalo na yung mga nakakaranas ng karamdaman, lalo na yung may mga bayarin sa hospital. Hindi malaman kung saan isusuot ang kanilang ulo sa problema. Pero sa pagkakataong ito, ay dito natin makikita kung tayo ay tunay na mananampalataya ng Panginoon. Sa ganitong mga okasyon, sa ganitong mga kahirapan, sa mga panahon na kung saan makikita natin na wala na tayong susulungan, diyan mo makikita ang katapatan ng Diyos. Mahirap kung minsan ay gusto mo nang bumigay. Maraming bagay na kung saan ay iniisip mo, ito na lang ang gagawin ko at ayaw ko na sa Panginoon. Hindi ko na kaya. Subalit sa pagkakataong ito, dito mo makikita ang sinasabi ng Panginoon na siya ay kasama mo.
bubuhatin ka ng Panginoon sapagkat hindi ka papayagan ng ating Panginoon na mapahamak. Kailan ka pa nagkaroon ng mabuting ama na ipinahamak ka? Alam ng ama kung ano ang pangangailangan ng anak. At kung minsan ang mga bagay na ito ay nangyayari, katulad ng ginto. Alam niyo ba yung ginto? Ang ginto, bago ito maging dalisay, para ito ay maging 99.99% pure, kinakailangan ito ay dumaan sa apoy. Hindi lamang malamig na apoy, kundi mataas ang intensity ng apoy na ito upang ang ginto ay maging dalisay. Yung mga suliranin na dumarating sa atin ay katulad ng apoy na dinadalisay ang ating pagkatao. Dinadalisay ang ating mga pag-uugali at ito ay kinakailangan sapagkat ang gawain at ang tungkulin natin sa Panginoon ay hindi rin madali. Tayo ay lumalabas sa sanlibutan, nakikita natin kung ano ang kanilang ginagawa. Kagabi, nag-Bible study kami at ang isa sa napag-usapan namin ay yung suliranin ng transgenderism at LGBTQ. Na nalilito ang mga bata. Nalilito sila. Bakit, siyempre, lalaki, babae hindi maintindihan. Ito'y problemang malaki para sa mga ating mananampalataya. Ano ang ating gagawin dito? At kung ito'y gawing batas, wala na tayong magagawa. Isa ito sa mga bagay na magiging balakid sa atin sapagkat tayo'y magtitiis kung hindi mo kayang pumunta sa private school na kung saan hindi nagtituro to at papasok ka sa public school. Ito yung mga bagay na pagtitiisan. Hindi madali para sa atin sapagkat ito'y insultong malaki sa Panginoon. Subalit, nakita natin anuman ang mangyari sa ating buhay, tayo man ay namubuhay na madali, tayo man ay namubuhay na mahirap, isang bagay lamang ang totoo na ang Diyos ay kasama natin at siya ay palaging nandoon. Meron pang isang maganda. Ito nakatutuwa ito. Una, sinabi natin na ang Diyos ay tapat sa kabila ng ating hindi katapatan. Na ang katapatan ng Diyos ay hindi depende sa atin. Sinabi natin na ang katapatan ng Diyos sa gitna ng ating paghihirap, ang Panginoon ay palaging nandoon. Hindi tayo iniiwanan yan. Bagamat sa isip natin, sa akala natin, wala ang Diyos. Yun lang ang akala mo. Nandun siya. At ang sabi niya, walang mabuting ama na magpapahamak ng kanyang anak. Yun ang ating relasyon sa ating Panginoon. Itong maganda. Ang katapatan ng Diyos ay meron pong isang paanyaya. Doon sa Lucas 15, sa Kabanata 15, sa talatang 20, ang usapan dito ay patungkol doon sa libugan. Itong maganda po. Kaya tumalis siya at nagbalik sa kanyang ama. Ito na yung transition. Malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama at ito'y labis na naawa sa kanya. Patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Malayo pa natanaw na siya, ibig sabihin hinihintay siya ng kanyang ama. Sa panahon ng tayo ay lumalayo, tatandaan po ninyo, ang Panginoon, kasi sa atin pag nag-away yung dalawa ng mag-asawa, anong ginagawa? Legal separation. Pag nag-away ang dalawa, divorce. Pag nag-away ang dalawa, annulment. Subalit, sa Panginoon ay kakaiba. Ang sabi dito, yung kung natatandaan nyo, yung parable of the prodigal son, hiningi niya yung lahat ng kayamanan kanyang mamanahin sa kanyang ama. At siya ay lumayas at naging palaboy. Inubos niya yung lahat ng ari-ariang ibinigay sa kanya ng ama hanggang dumating sa punto na wala na siyang makain at siya ay pumasok doon sa alagaan ng mga baboy na kung saan kahit ang pagkain ito ay kanya nang kinakain. At dumating yung punto na kung saan ay naisip niya na ako'y nagkamali sa aking ama, ako ay babalik. Subalit nagdadalawang isip siya kung siya'y tatanggapin. At ang sabi dito, nung siya'y bumalik, ang kanyang ama ay nag-iintay. Hindi lamang nag-iintay yung kanyang ama, na nung kanyang ama'y dumating, nung siya'y dumating, ang kanyang ama ay tumakbo siya upang siya ay yakapin. Alam po ba ninyo, hindi ito customary na yung tatay doon sa kanilang kultura
na kapag ikaw ay nagkasala, siya pa ang lalapit? Subalit nakita natin dito na yung ama, dahilan sa kanyang pagkagiliw doon sa kanyang anak, bagamat ito'y nagkasala, yung ama ay hindi na nag-intay na ang kanyang anak ay humingi ng paumanhin. Bagkos ang ama ay tuwirang tumakbo sa kanyang anak. Hindi lamang ito pinuntahan, ito'y kanyang niyakap, dinala at sinabi doon sa kanyang mga tauhan na kayo ay linisan siya. Hindi lamang linisan siya, kayo ay maggawa ng piging sapagkat ang aking anak na nawala ngayon ay muling nanumbalik. Hindi nawawala ang katapatan ng kanyang ama sa kanyang anak. Ganon din ang ating sitwasyon. May mga pagkakataon tayo na tayo ay lumalayo sa Diyos, subalit tatandaan po natin, ang Diyos ay nag-iintay kung tayo ay nawawala. At kung tayo ay babalik, hindi na natin kinakailangan humingi ng tawad sapagkat nakita natin dito ang ehemplo ng ginawa na kung saan ay kumakatawan sa kanyang sarili, na ang sabi dito ay hindi na niya inintay na humingi ng tawad, bagkos ito'y kanyang niyakap, hinalikan, pinaliguan, at ipinaghanda ng piging. Yan ang sitwasyon natin sa ating Panginoon. Bagamat tayo ay nagkukulang, ang ating Panginoon ay nananatiling tapat. Merong isang maganda dito, at ito ay aking tinignan. Ito'y kasama doon sa katapatan ng Diyos. Merong sinabi kasi dito, doon sa Hebrews 13:5, o doon sa Hebreo 13 sa talatang 5, ang sabi ganito, maganda ito, at hindi mo ito maiintindihan sa konteksto ng English, at hindi mo rin ito maiintindihan sa konteksto ng Bibliang Tagalog kung hindi mo alam kung ano ang pinagmulan. Ito kasi ang problem ng translations. Merong transliterations kapag nagka-translate. Kasi nagka-translate din ako ng mga aklat. Ngayon, sa mga Pilipino o kaya sa mga translations, kapag nakikita nila na medyo mahaba, pinaiksi na lang nila. Pareho din man ibig sabihin. Pero pagdating sa katotohanan ng salin, ay hindi mo dapat baguhin. Pero ang nangyayari doon sa sistema ng pagsasalin, nagiging redundant. No? So dahil lang sa sistema ng pagka-translate, ayaw mo ito'y maging redundant sa mababasa. Ito pumapasok ngayon yung problema ng lengguwahe. Yung lengguwaheng Tagalog at saka lengguwaheng Ingles at saka yung lengguwahe ng Griego na kung saan ay sinulat o isinalig mula sa Tagalog o sa Ingles. Alam nyo ba na ibang-iba ang pagkakasali nito? Doon sa Hebrews 13:5 ganitong sabi, huwag kayong maging sakim sa salapi, masiyahan na kayo kung sa anong meron kayo. Sapagkat sinabi ng Diyos, ito, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Napakasimple, hindi ba? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pero alam nyo ba sa salin sa original, hindi ganito ang pagkakasulat. Ang pagkakasulat nito ay negative negations. Ito ay sobra ang pagkakasabi dito. Ang sabi dito ay, ito yung tamang translation Hindi kailanman sa anumang paraan kita iiwan o pababayaan. Subalit, ito yung tunay na salin mula sa original, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Alam nyo ba doon sa original kung ilang beses sinabi ng Panginoon yung salitang hindi na kita pababayaan? 5 beses. So ano pa ang problema natin sa pangako ng Diyos? Marami tayong suliranin, meron tayong mga bagay na gustong gawin. Ine-expect natin na mangyayari pero hindi nangyayari. Nangyari sa akin yun, hanggang ngayon iniintay ko pa rin. So kung minsan nag-iisip ka, bakit ganon? Nakalimutan na ba ako ng Diyos o hindi ba siya nakikinig? Pero hindi Kung minsan lamang ay may tamang panahon. At ang panahon ng Diyos ay hindi nating panahon. Kung minsan tayo naiinip. Pero dapat natin tandaan
Ang sabi ng Diyos, 5 beses niyang sinabing, hindi kita pababayaan. Ganyan ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang katapatan ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin bilang tao. Malayo pa tayo. Malayo pa yung ating katapatan kung ikukumpara sa kanyang katapatan. At dahil dito, mga kapatid, importante at huwag ninyong aalisin sa inyong isipan. Ano man ang mangyari sa buhay natin, katulad namin mag-asawa, mahigit ng 40 taon. Maraming mga bagay ang nangyari, maraming mga bagay na kung saan ay hindi namin inaasahan. Maraming paghihirap kaming dinanas. Maraming. Hanggang sa school ring. Yung graduation ring ng aking may bahay ay amin na isang lahat. Hindi na natapos. Kung minsan ay questionin mo ang Diyos. Naranasan natin na magkano yung pansit? Yung pansit, bibilin lang namin kung ilan lang yung pansit na mabibili namin. Talagang konting-konti lang. Makaraos lang kami ng pagkain. Meron kaming nag-aaral ng high school, meron kaming kolehiyo. Saan namin kukunin? Pero ngayon, lahat sila'y tapos. Maaayos ang mga buhay nila. Wala kaming naging suliranin. Ang tanong, kami ba sa kabila ng mga suliranin, problemang dumating sa buhay namin, kami ba itong malikod sa Diyos? May mga pagkakataon na kung saan kami ay hindi maunawaan ng iba. Subalit, ako bilang ama ng tahanan, ito'y aking responsibilidad. Nakikipag-away ako sa Diyos. Nagtatampo ako sa Diyos. Dahil sinabi ko sa Kanya, noong ako'y maging mananampalataya, ang sinabi ko sa Kanya, ako'y maglilingkod. Huwag mo akong aalisin sa paglilingkod ko. Yun ang aking dalangin. Pumasok ako ng seminaryo, nakatapos ako sa seminaryo, naglingkod ako. Subalit ako'y naalis. Sa kabila nun, doon ko nakita na hindi ako nakahawak sa Diyos. Ang Diyos ang nakahawak sa akin. Kasi kung ako lamang ang nakahawak sa Diyos, hindi ko alam kung nasaan kami ngayon. Pinatunayan ng Diyos sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming mga bagay na hindi pagsunod sa aming mga tungkulin, hindi kami iniwan. Ang kagandahan nito, hindi lamang sa ako'y nakabalik. Ang aking mga apo ay kasama namin nananabahan. Pati ang kanilang magulang. Wala na kaming pwedeng hilingin sa Diyos. Kumakain kami ng 3 beses sa maghapon. Lumaki nga ako ng ganitong kalaki dahil sobra pa. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Hindi siya nagkukulang. Isa lamang ang tanong, paano mo susuklian ang katapatan ng Diyos? Magandang umaga po.